Bago natin simulan ang ating video, nais ko munang magbigay ng taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pagmamahal sa ating YouTube channel. Ang inyong patuloy na pagtangkilik at tiwala ay nagiging inspirasyon para sa amin upang patuloy na maghatid ng mga dekalidad na content. Salamat sa pagiging bahagi ng ating journey, at dahil sa inyo, patuloy tayong magtatagumpay. Tumalon siya sa harapan ni Yeling, buong lakas na itinaas ang hawak niyang kalasag, isang desperadong harang laban sa isang sandatang dapat ay imposible nang mapigil. Boom! Umalangaw-ngaw ang napakalakas na tunog sa buong paligid nang magsalpukan ang palakol at ang kalasag. Ang impact ay halos bumasag sa tenga ng lahat, at ang lupa sa paanan ni Joe Tong ay nagbitak. Ngunit, naisalba niya si Yeling. Habang nanginginig ang braso niya sa bigat ng pagtanggap ng tama, sumigaw siya sa buong lakas. Bilasan ninyo, umalis kayo sa dadaanan ng palakol. Ang boses niya ay walang takot, at puno ng determinasyon na handang itaya ang sarili para sa mga kasama. Habang buong lakas na sinasalag ni Joe Tong ang palakol ng halimaw gamit ang kanyang kalasag, bigla siyang napatanaw sa isang alaala, isang lumang sugat na matagal nang tinatago. Nakaupo siya sa isang madilim na sulok, umiiyak, at ang tanging hiling niya noon ay makapag-ipon ng pera at maabot ang pangarap niyang maging isang sikat na celebrity. Ngunit sa bawat pag-asang iyon, palaging may matinding katotohanan na sumusunod. Sinasampal siya ng mga salita at tingin ng iba na hindi siya karapat-dapat sa pangarap na iyon. Napatulala siya sa kawalan, naramdaman ang bigat ng pagkakakulong sa sariling kawalan ng halaga. Naiisip niya, kahit ang pag-uusap lang tungkol sa pagkanta ay nagiging kabiguan, clumsy ang kanyang dila, mahina ang artikulasyon, at ang pitch niya ay palaging naguguluhan at nagkakalat. Sa bawat pagkakataon na hawak niya ang mikropono sa entablado, isang kamay ang tila pumipigil sa kanya, hindi sa pisikal na paraan, kundi sa pamamagitan ng takot at pangungutya na nakabaon sa kanyang isipan. At laging, walang palya, may boses na bumubulong sa kanya. Sa tingin ko, hindi ka nababagay dito. Sa sandaling iyon, ang puso ni Joe Tong ay parang nagkakawatak. Ngunit sa kabila ng alaala at sakit, naramdaman niya ang bigat ng kasalukuyan, ang palakol ng halimaw na nagbabanta sa buhay ng kanyang mga kasama, at isang apoy ng determinasyon ang muling sumiklab sa loob niya. Ang nakaraan, gaano man kasakit, ay hindi na makakapigil sa kanya sa sandaling ito. Kaya siya ay napalungkot at napailing, matapat na inamin sa sarili na alam niyang hindi siya nababagay sa mga bagay na tulad nito. Ang itim na aninong nagbabalot sa kanyang isipan ay patuloy sa pangungutya. Bumabati sa kanya ng walang habas, hindi siya maaaring maging musician, hindi siya karapat-dapat maging supporting role man lang, at hindi siya dapat naroon simula pa lang. Alam ni Joe Tong sa kaibuturan ng kanyang puso na para kailangan niya ng spotlight, isang liwanag na tumatama sa kanya kapag nasa itaas siya ng entablado, katulad ng init at tuon ng mata ng kalaban kapag siya ay nasa gitna ng isang labanan. Maya-maya, tinanong siya ng anino, alam mo ba kung ano ang spotlight moment na sinasabi ko? Hawak ni Joe Tong ang mikropono, ang kanyang mga daliri bahagyang nanginginig, ngunit tumugon siya, may lungkot sa boses. Spotlight moment, narinig ko na ito noon. Nagpatuloy ang boses niya, tahimik ngunit malalim ang pag-iisip. Sinasabi nila na ang mga nasa spotlight ay ang tunay na stars, at ang mga tunay na bayani. Ngunit noon pa man, gusto kong malaman, ano nga ba ang nag-iilaw sa spotlight? Talent ba ito? Pangarap? Lakas ng loob? O isa lang itong pinalaki na anino sa isip ng lahat? Akala ko noon, kapag nakatayo ako sa entablado, hawak ang mikropono, ako na ang pipiliin ng spotlight. Huminga siya ng malalim, ang kanyang mga mata nakatitig sa walang hanggan ng alaala at anino, habang ramdam niya ang bigat ng bawat salita. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang damdamin, isang kakaibang sigla ang dahan-daang sumibol. Ang apoy ng determinasyon na muling nag-uudyok sa kanya na harapin ang kasalukuyan, sa entablado man o sa gitna ng labanan.
Narinig niya muli sa alaala ang napakaraming boses, mga taong walang pag-aalinlangang nagsasabing hindi bagay sa kanya ang pangarap na hinahabol niya. Ang ilan ay lantaran pa siyang tinatawanan, na para bang nakakatawa ang isang tulad niya na mangarap ng mataas. Nang sabihin ng aninong nasa harap niya ang pinakamalupit na katotohanan, na isa siyang basura sa mundong ito, na palawak ang kanyang mga mata. Parang tumigil ang mundo niya sa isang iglap. Nagngalit ang kanyang mga ngipin, at kahit alam niyang totoo ang ilan sa mga sinabi, masakit pa rin itong tanggapin. Inamin niya sa sarili, wala siyang talento para pasiglahin ang buong madla gamit lang ang isang pambungad na nota. Wala siyang likas na galing na magpapatigil hinga sa mga tao. Pero kahit ganon, hindi niya kayang tanggapin ang kapalarang ibinibigay sa kanya ng mundo. Hindi niya kayang panoorin ang iba na nagiging bida, habang siya naman ay nakatayo lang sa gilid, hindi man lang kwalipikadong lumapit sa liwanag ng spotlight. Gusto niya, kahit isang beses lang, makatuntong sa gitna ng entablado. Maranasan man lang ang pakiramdam na tumama sa kanya ang spotlight. Ngunit napakaraming pumipigil sa kanya. Paulit-ulit nilang sinasabi, bakit ka nagsusumikap ng husto? Ang mga basurang tulad mo, dapat lang manatiling basura sa huli. Sa kabila nito, alam niyang hirap na hirap siyang abutin ang kanyang pangarap pero hindi siya sumusuko. Kahit masakit, kahit maliit ang tsansa, umaasa pa rin siya na balang araw, maaabot niya rin ang langit na iyon. At doon, sa gitna ng delubyo at takot, may bamulong sa kanyang puso. Hindi mahalaga kung hindi na ako maging rap star, pero kahit sa battlefield man lang, sana kayanin kong maging isang bida, kahit isang beses lang. At sa sandaling iyon, humigpit ang kapit niya sa kalasag. Tumibok ng malakas ang puso niya. Hindi na siya naghihintay sa spotlight, tatakbuhin niya ito. Sumigaw ang dugo niya sa determinasyon habang sumugod siya pasulong, bitbit ang kanyang kalasag. Papunta sa labanan na parang iyon ang mismong entablado na matagal na niyang inaasam. Tumalon siya paitaas, bawat kalamnan ng katawan niya ay nag-iingat at puno ng determinasyon, upang salubungin ang lumilipad na palakol ng halimaw. Ito ang spotlight moment na para sa akin. Sigaw niya, puno ng apoy sa boses, habang buong tapang na inihaharang ang kalasag sa napakalaking palakol. Sa sandaling tumama ang metal sa kanyang kalasag, nagliyab ang spark, umalangaw-ngaw ang lakas ng impact sa paligid. Si Joe Tong, nakasama sa tabi, ay napabuga ng dugo, nasapawan siya ng malakas na puwersa at ang impact ay dumaan sa katawan niya. Ngunit hindi siya nawala ng paninindigan, matagumpay niyang nasalag ang palakol, at ito ay bumagsak sa lupa, nag-iwan ng bitik at umagos ang alikabok sa paligid. Habang bumabagsak ang palakol, nawalan si Joe Tong ng balanse. Ang kanyang katawan ay napuno ng sugat at dugo, hindi na kinaya ng kalasag na saluhin lahat ng impact. Napatalon naman si Yeling, muntik nang matamaan ng mga batok na sumiliparan mula sa pagkahulog ng palakol. Napasinghap si Yetching, halatang may pag-alala kay Joe Tong, habang ang paligid ay napuno ng makakapal na alikabok na halos pumihil sa kanilang paningin. Sa gitna ng kaguluhan, kumilos si Yetching. Nagpakawala siya ng gravity vortex sa lupa, isang malakas na puwersa na nagbuga at nagbiyak sa matitibay na batong kanilang kinatatayuan. Gamit ang gravity cortex, kontrolado niya ang bigat at galaw ng palakol ng halimaw, iniangat ito paitaas. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit at determinasyon. Agad niyang kinontrol ang lumilipad na sandata at, sa isang matinding paghampas, inihagis pabalik patungo sa lokasyon ng halimaw, handang tumama at magbigay ng malupit na damage. Hindi nakaiwas. Ang halimaw, tinamaan ito ng kanyang sariling palakol sa mukha. Tumagas ang isang malakas na sigaw ng galit mula sa kanya, habang nakikipagbawi sa pinsalang natamo. Agad na inactivate ni Yetching ang kanyang threefold berserk, na nagbigay sa kanya ng karagdagang lakas. Kasabay nito, ang kanyang enerhiya ay lalo pang tumindi, bumabalot sa kanya at nagiging nakakatakot na presensya sa paligid.
Ang mga buhangin at bato sa paligid ay tila nilalamon ng kanyang kapangyarihan, unti-unting nagiging bahagi ng kanyang arsenal, handang gamitin sa bawat galaw niya. Buong tapang niyang hinarap ang halimaw, na sa ngayon ay muling hawak ang kanyang palakol, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. Tumango siya sa sarili bago sumigaw. Dudurugin ko ang iyong mga buto hanggang maging alabok, isa-isa. Samantala, si Liu Xingran ay agad na ginamit ang kapangyarihan upang pagalingin si Zhou Tong. Ngunit hindi niya maiwasang mapatingin sa ginawa ni Ye Qing, ang kanyang mga mata naglaki sa gulat. Hindi mga kristal ang mga iyon, ito ay salamin mula sa buhangin na natunaw sa mataas na temperatura. Sobrang lakas niya, bulong niya, halos hindi makapaniwala. Hindi na nag-aksaya ng sandali si Ye Qing. Mabilis, matalim, at puno ng apoy ang bawat galaw, sumugod siya sa halimaw. Ang mga mata nagliliyab sa galit, bawat hakbang ay nag-iiwan ng puwersa sa lupa at hangin sa paligid. Gamit ang buong lakas, lumipad si Ye Qing paitaas. Ang kanyang katawan gamulong sa ere na parang kidlat, kasabay ng pagpapalabas ng malalaking bato mula sa kanyang kapangyarihan. Ang mga batong iyon ay kumikislap, naglalabas ng init at enerhiya habang umiikot sa paligid niya. Hinawakan niya ang isa sa pinakamalaking bato, at buong puwersa niyang itinutok ito sa direksyon ng halimaw. Sumigaw siya, puno ng galit at determinasyon, habang lumalapit, ang bato sa kanyang mga kamay ay parang pinagmumulan ng liwanag. Napatingala ang halimaw, nagulat sa lakas na umiikot sa katawan ni Ye Qing. Pinanood nito habang nag-iipon ng puwersa ang daliri ni Ye Qing at ang batong kristal sa kanyang kamay, bawat segundo ay nagdudulot ng tensyon sa hangin. Sa isang matinding hampas, itinama ni Ye Qing ang bato sa ulo ng halimaw, pinapasa ang buong lakas niya sa pagtulak. Isang malakas na sigaw ng sakit ang tumunog mula sa halimaw nang tumama ang bato, at si Ye Qing ay patuloy na nagpatulak, pinipilit na bumaon ito ng husto sa bungo ng kalaban. Natuwa si Liu Xingran habang pinagmamasdan ang pinsalang dulot ni Ye Qing, malinaw ang epekto, at ramdam ang bawat pag-ipon ng puwersa sa halimaw. Hindi nagpadala ang halimaw, sinubukan nitong hulihin si Ye Qing upang alisin ang bato sa ulo nito, ngunit bago pa man ito makagalaw ng maayos, agad na rumspond si Wu Ming. Sa isang mabilis at malakas na pag-ikot ng kanyang espada, naputol ang kamay ng halimaw na nagtatangkang humawak kay Ye Qing. Ang resulta, ang health points ng halimaw ay bumagsak sa 40%, at ang halimaw, sugatan at naguluhan, ay ramdam ang bawat sandaling pag-atake na hindi niya inaasahan. Tumulong si Liu Xingran sa kanilang pag-atake. Mabilis niyang pinagyelo ang mga paa ng halimaw, umabot ang yelo hanggang sa balakang nito, pilit itong pinipigil sa bawat galaw. Ang atakeng iyon ay nagdulot ng matinding pinsala, bumaba ng 10% ang health ng halimaw, kaya't nanatili lamang sa 30% ang natitirang lakas nito. Hindi nag-aksaya ng sandali si Ye Ling. Naglabas siya ng malalaking bola ng apoy, inihagis sa halimaw, bawat isa ay sumasabog at nag-iiwan ng singaw at apoy sa paligid. Ang pinsalang dulot nito ay nagbawas muli ng 10% ng health ng halimaw, kaya't nanatili lamang sa 20% ang natitirang lakas nito. Hindi nagpahuli si Ye Qing. Ibinaon niya muli ang hawak niyang bato, na ngayon ay puno ng puwersa at nagliliyab sa enerhiya. Ang natitirang health ng halimaw ay bumagsak sa 10% na lamang, halos hindi na nito kaya ang sunod-sunod na pag-atake. Napasingaw si Ye Qing, ang kanyang mga mata nagliliyab sa galit. Agad niyang ginamit ang gravity vortex, kontrolado ang batong kanyang ibinaon kanina sa ulo ng halimaw. Sa isang iglap, tinanggal niya ang bato, iniwan ang halimaw na nakaharap sa butas na dulot ng kanyang puwersa. Maduroj ka, hanggang sa maging alikabok. Bulyo niya, at inilatag ang buong kapangyarihan niya sa loob ng butas, handang tapusin ang halimaw sa isang pinal na atake. Agad namang lumayo si Ye Qing sa halimaw matapos niyang ilunsad ang itim na apoy na sumiklab sa mukha nito. Ang halimaw ay napasingaw ng matinis, puno ng sakit at galit,
habang tinatanggap ang bawat sunod-sunod na atake na bumabalot sa kanyang katawan. Ang kapangyarihan ni Ye Qing ay nilamon ang kalahati ng katawan ng halimaw, parang apoy at dilim na naghalo, bawat galaw nito ay tila pinipigilan ng matinding enerhiya. Sa gitna ng nagliliyab na enerhiya, biglang lumitaw ang screen sa harap nila. Health points ng halimaw, 0%. Tahimik na nanatili ang paligid sa sandaling iyon, at malinaw na ang halimaw ay tuluyan ng nawasak, na walang natitirang lakas upang makipaglaban. Matapos nilang mapuksa ang halimaw, napansin nilang nagkalat sa lupa ang mga pira-pirasong bahagi ng kalasag ni Jiutong. Ang bakal nito ay bakas na ng matinding impact, patunay sa sakripisyo na ginawa niya upang iligtas ang kanyang mga kasama. Agad na tinanong ni Ye Qing si Liu Xingran, may halong pag-aalala. Kumusta si Jiutong? Huminga ng malalim si Liu Xingran habang pinagmamasdan ang walang malay na katawan ng kasama. Salamat sa panandaliang invincibility effect ng maliit na kalasag na gamit niya kanina. Sagot niya, may bahagyang paghinga ng ginhawa. Nagkaroon siya ng pagkakataong makaligtas. Ngunit bahagya siyang napangiti lamang bago muling lumungkot. Ngunit ang aking kakayahan sa pagpapagaling ay masyadong mahina, halos hindi ko siya kayang buhayin. May bahid ng pag-aalala sa kanyang tinig, habang patuloy niyang ginagamot si Jiutong, nag-aalala kung maibabalik pa ba sa ganap na kalusugan ang kanyang kasama.